Yung mga pasikat for today's video, magluluto tayo ngayon ng isa sa favorite kong ulam, ang sinigang sa miso. Pero ito, bangus ang ating lalahok. Pero pwede naman maya-maya, pwede rin naman tilapia. So ito kasi mas favorite itong bangus. At saka itong bangus na to, dinibong ko na siya. Ito, papakita ko siya. Di ko lang na-video yung pagdidibong ko sa kanya, pero promise. Kasi maano nyo naman yan, tignan nyo yung dati kong video, meron ako tutorial kung paano magdibong ng bangus. Kaya sure ako dyan na dinibong ko na siya kahapon. So yun lang, pasensya na at labing kalsada kasi ito. May maririnig kayong mga tulog na mga dumadahang tricycle, motor o bike, anumang sasakyan. Pero wala namang problema doon. Ito nga pala, kaya kung nakikita nyo meron na tayong mantiga. Kasi ito, pinagpitusa ko lang na itlog, sayang din naman ay isasama na natin siya. So ngayon, papainit muna tayo ng piprituin muna natin ang bangus. Magad lang tayo ng konting mantika pa. To use oil na rin to. Pero ano lang yung kasi minsan pag nagluluto ako ng itlog sa umaga or hotdog, yung natitirang mantika, yun ang hinihitirang ko dun. So hindi naman siya malansa or what. Pero kasi okay lang kahit malansa dahil sida naman ang ating ipiprito. So papainit muna tayo, magpiprito muna tayo ng bangus. So yan, siguro naman, kita-kita nyo na mainit ng ating mantika. Pero alam na to medyo low fire na to, hindi to medium heat. Kanina medium heat nung nagpapainit tayo ng mantika. Ngayon, low fire na talaga to. Kasi pag maglalagay tayo ng bangus, dapat mainit na mainit. Ang hindi siya dumikit, lalo na pag magpiprito tayo. Okay lang yung talsik yan, natural yan. Kasama sa buhay yan, yung pagka piprito ng bangus, tumatalsik. Ngayon pagka ganyan yung mainit na mainit, bihira ang talsik niya eh. Gano. Hindi ka tulad ng iba, parang nagpiprito ng baboy, di ba? Medyo mano lang ang talsik yan. Konti lang. Pagtatay na natin, tayo ang miles. Natatabingin na lang natin ng konti ito. Hawali. Muna ako din ng ibang mantika. Okay na yan, So yan, nakita niya na, Hindi ito natado. Matalsik. Pagka mainit ang mantika. Diba, pagka ipiprito kayo, paglagay nyo pa lang yan, talagang kala mo nagpiprito ka ng, alam mo ng baboy, pagka meron ka mag-minito kawali ka, diba, yung ganun talsik talaga. O diba, ang ganda na sound effect. Gano'n na ang ingay ng talsik, pero ito hindi. So yan, tatakpan muna natin. Usually ito, pinapupula lang, hindi na talagang pritong-prito, kasi lalagay pa naman natin sa mamaya sa may sabaw. Kasi ganito ka pagluto niya. Minsan naman, naghihiwalay ako ng sa atin, yung talagang pritong-prito. Pero depende na ako sa inyo. Pero ito talaga lang to. Papupulay mo lang na konti yan. Pwede mo nang balik tayo. Ganun lang, pagka ganun na itsura niya, mag-isa ka na. So ito mamaya, makikita niyo kung paano. Pan muna natin. So yan, titigan muna natin ang kabilang side Pero pagka ganyan, kung ayaw nyo matalsik ako kayo, tayo nyo muna yung apoy. Yan, ang diskarte ba? Para, kumbaga, humina yung hot pressure. Yan, masyadong tatalsik. Yan natin. Yun, medyo dumikit lang ng konti. Wait lang Ang natin itong kawalo. Para hindi pinakawakan. Yan. Siguro lang. Pag dumidikit, medyo kasi nyo ng konti. Para yung balat yung bangus, hindi masyado masira. Doon din dito. Kasi ang pawit naman, diba, pag sabog-sabog yung balat. So yan. Ayan, pula na siya. Dahan-dahan lang. Parang di masira yung balat. So yan, pag nakanabaligtad niya saan yun na uli yung apoy. Yan. Ganyan lang. Ganyan lang ka-basic ko. Sub natin ako ito. Yan. Namin mo takpan ulit. So, 5 to 10 minutes, hihintay tayo. Tapos, siyempre, tignan lang natin. Hindi pwede sa apoy. Basta mapulitan niya lang low pan lang. Okay, masyado magpadali kung wala naman kailangan. Kasi pag lakasan mo naman masusunod bigla. Kung wala ka man ng 5 to 10 minutes, tapos wala ka sa manong apoy. Wala pa siguro 5 minutes So, yan. Kaya low fire lang yung lagi.
So, tignan ulit natin mamaya. So, yan, tignan ulit natin. After, 7 minutes lang. Pawunin na natin. Muli, patayin nyo muna yung apoy. Then, hindi huwag kayo matakot sa pansit. Wala, hindi naman tayo sa pansit yan. Tinatay nyo na yung apoy. Diba? Ganda ng pagkakaprito. Oh, look at that. Mega na. Look at that, papa. Patangin mo muna yung mantika. Pasensya na malangaw. Yan yan talaga pa sa mga tag-ulan. Malangaw masyal. Yan. Wala lang siya. Hindi siya masyadong preto. Kasi kung preto siya, makikita nyo, crunchy na yung balat. Yan, nakita nyo ba? Yan. Tanya. Kung bangos siya to. Sambu to, pero 150 na to, no? Dagupan daw to. Nga pala, mag-comment kayo kasi hindi ko talaga alam kung paano tingin ng bangos na dagupan. Kung anong pagkakaiba niya sa ibang bangos. So, babawasan lang muna natin ng mantika. Masyadong marami yan. So, yan. Bawasan natin ng mantika. Buksan yung apoy. Laging ano lang yan. Ayun, medyo on time. Medium heat. Magigisa na tayo. So, ulahin muna natin ako. Bawang, as in V. Garlic, bawang yan. Tensin nyo kung gaano karami yung bawang. So, pabubulayin nyo ng dinyan na konti. Pero since medium heat naman siya, madali na siyang puso niya. Kasi di ba masarap yun ang ano nito? Nagdadagdag yung lasa nito pagka medyo keto-keto siya ng konti, lalo sa mga gantong may sabaw. Malasa siya. Kahit nga sa pansit pag nagluto kayo mga kasiklat sa pansit, pakulahin nyo lang. Sigurado. Wait lang, medyo napalasa man ang aking hindi. Natin ang konti. Yan. Ulayin nyo lang yan. Malasa din nga sa pansit. Yan ang sikreto ng mga pasarap sa pansit. Basta, pansit naman, syempre may sabaw yun ang una Kaya, kailangan mong kapulay. Pero alam mo naman kahit sa ibang luto, malasa rin talaga pagka medyo ganito, pinapula mo na konti. Tapos sibuyas. Maala na kayo kung gaano karami sibuyas. So, isa't kalahating sibuyas ko na tamang size lang. Ayan. Hihiwa-hiwalay lang ng konti ay. Sarap nito. Kasiklat, pag natikman nyo. Ang tuwan luto namin sa hipon. Pero nandito sa Batangas. Kahit wala naman eksakta no. Mega no. Yan. Basic na basic. Ang ahang lutuin to. Sarap nito. Kaya yung mga magulang dyan, yung mga mahilig magluto para sa kanilang mga anak. Puntahan niyo yung aking video, yung paano mag-debong. Para at least, makakakain ng mga anak nyo. Siyempre, yung mga bata kasi ayaw ng matinik Kahit naman tayo mga may edad na, diba? Ayaw natin ng matinik. So, para mapakain natin ang bata ng bangos, mag-aral kayo mag-debong. Dali lang. Oh. Basta panoorin nila yung video ko. Napakadali lang. Para ka lang kumakain ng pansit kanto na medyo maanghang. Ganun lang kadali. Yan, okay na siya. Tabi na natin siya dyan. Dito natin siya ahunin. Sunod natin ang kamatis. Dapat ang gagamitin niya kamatis yung ganito kahilog. Para madali siyang kisain. Kasi pagka medyo, ano pa, tahilo rin lang. Matigas, diba? Sige lang isang kisain para lumabas yung kapas niya. Yan. Ganyan. Spenda na yun sa inyo kung gusto nyo maraming kamatis. Spenda naman yan sa may budget. Sa atin mga basic lang naman ito. Tamtamal lang to kasi isang bungis dalang naman natin lulutuin. Pero siguro estimated nagpas na ano yun. Unang ko lang 1 kilo rin kaya medyo mabot siya ng 150. Ganyan, para sa mga nakakalam siya kung paano tumikin ng bangus ng dagupan. Ano pagkakaiba niya sa hindi na yung mga bangus lang dito sa atin.
sa matitignan para malaman mong bangus dagupan. Kasi siyempre, hindi naman lahat ng nagtitinda ng bangus anis Hindi naman Siyempre talaga sabihin, minsan pag medyo maluwa yung mga tindero, sabihin, dagupan, yung pala hindi naman. Kasi makikita nila yung bumibili, tarahin. Hindi naman marunong tumingin ng dagupan, kaya pwede nilang lokohin. Ako, hindi ko rin sure Kaya nga, dagupan daw As tinanong ko, ano ba pagkakaiba? May tinuro siya sa akin. Sabi lang ng tindera, yung bawas na hindi dagupan, medyo may pagka-yelo ang mga kulay ng may yellowish. Kaya hindi naman sobrang yellow. Ay pagka-yellowish lang yung yung pinya ba tawag doon? Excuse me. Basta may pagka-yellowish. Tapos yun lang. So naniwala naman bala na siya, diba? Kung naluloko ba siya o hindi. Pero yun nga, makikita nyo, kapag bangus, sa ko lang pala na-realize. At isang palong tunan ko kung paano nga ako malalaman kung bangus dagupan. Kapag dinedibon muna siya, madaling tanggalin yung yung tinik. Promise. So, doon ko, yun pala nga rin naging basihan mo. Kasi, basta pagkabili nyo, i-debone nyo na, huwag nyo na i-freezer. Kasi pag nilagay nyo sa freezer, kinabukasan nyo kayo di-debone. Kaya bangus dagupan pa yan, talagang pagka binondes nyo, madikit na yung tinik sa laman. Pero pagka yung hambawa, galing palengke, o basta kabibili nyo lang, debone nyo agad. Hindi nyo makikita. Kapag hindi siya masyadong sumasama yung laman sa tinik, dagupan niya yun. Mas madali kasing tanggalan ng tinik ang bangus dagupan. So yan, nice na yan, Lagyan na natin siya ng sabaw. Bigas to. Ang gagamitin. Kita nyo naman, may kulay, di ba? Pansin nyo lang, yung since konti lang naman yung ating bangus. Lalagyan na lang natin ng mamaya ng mga green leafy. Tignan nyo kung nilalagay natin. Wala nyo, hindi yung nasa isip nyo. Yan. Yan na muna kayo. Hindi naman tayo matad, di ba? Stop pa lang natin. Pupurin natin yan. Di ba, naglalagay ng luya? Okay lang naman. Anong kaso doon? Kasi iba, yun ang medyo malansagan. Hindi naman siya kasi malansa kasi nga pinrito manalo. Pero depende nga, pwede naman lagyan ng luya. Minsan ako naglalagay din ng luya sa ganito sa sinigaw sa miso. Depende sa mood nyo. Pero ngayon for today's video, wala ako nilagay ng luya. Nakakita nyo naman, di ba? Yung ating mga ginisa. So ayan natin, din natin mamaya-maya, pag kumulo na siya. Nga pala, pag ganito kinakpan nyo na, pagka nilagyan nyo ng tubig, nakasan nyo na yung apoy. As na konti na ang medium heat. Hindi na may sobrang lakas. Maganda rin yung kumukulo siya ng dahan-dahan, hindi yung bigla. Para lumabas yung mga talagang aroma, yung lasa ng mga ilagay nating mga ingredients, So yun lang ulit, balik ulit tayo mamaya-maya. Yan, ilang oras siya yung paghihintay, ilang minuto nung pala, kumukulo na siya, lagi tayo naghihintay, para tayo naghihintay lagi ng ating jowa, hindi. So pagkagaya kumukulo na, lalagyan natin to. Yung gamit kong talong, kita nyo green siya. Tawag dito sa amin sa Batangas, inaraw-araw. Maliit lang siya, makikita nyo. Kita nyo naman yan. Tapos sama natin yung okra, Tapos, sili, kahit dalawa lang. Siyempre, yan yung siling may click. Tingnan naman. And then, pakuluan ulit natin ng ilang minuto. Para mamaya maghihintay ulit tayo. Para ulit tayo maghihintay ng jowa natin. Road day. Yan. Saradong ulit. Yan, ito na naman. After natin ilang minutong paghihintay sa ating jowa. Saglit lang yan. Tignan natin yan. Okay tayo, diba? Malambot na agad yung talong. Kasi dito nyo makikita. Ito tips sa mga hindi nakakaalam. Pag bumibili kayo ng mga talong na ganda rin inaraw-araw. Kaya kahit yung violet. Malalaman niyo kung magulang na o hindi. Sabihin yung magulang, yung parang medyo matanda na siya. Kaya nga magulang, diba? Yung pag magulang, matigas siya. Lalo pag hiniwa nyo, matigas ka mabuto. Yun ang ng talong pagka magulang na inabili nyo. Pagka gantong mura-mura, kung tawagin din sa Batangas, medyo yung buto niya hindi pa siya masyadong, alam yun, yung parang i-improve ba tawag doon. Paano sa bata? Hindi, yung pagka pinapang sa loob ng tiyan ng nanay kumbaga hindi pa masyadong nabubuo, kumbaga siguro, may mga kamay na, pero hindi pa gano'ng kalaki, diba?
Ganun lang, ganun din sa okra. Pag hiniwa nyo okra, medyo malambot siya. Kasi pag kayo medyo kahit matalas, siyempre, kung matalas ang inyong kutsilyo, natural na ihiwa nyo ng madali. Pero yung paghihiwa nyo, hindi siya yung ganun ka-smooth. Sabihin, magulang na inabi ninyong okra, yan. Yan ang tatandaan nyo. Ganun tumingin ng murang okra din. Yung pag hiniwa mo, parang smooth lang siya. Hiwain yun. Sabihin, bata kayo. Kasi pag magulang na ang okra, matigas na yan. Ako po. Kahit ilang oras mong pakuluin, matigas na yan. So, lagyan na muna natin yung pampalasa. So, ito na. Lagyan natin to. Miso mix. Yan. Wala kasi dito yung talagang miso eh. Maganda sin yung tunay na miso. Alam nyo ba itsura nun? Alam niyo yung parang alam niyo yung buto ng bayabas. Parang gano'n lang ang itsura. Itsura naman, pero malambot siya. Pero hindi gano'n mabuto. Meron na yung kulay niya. Yung kulay ng buto ng bayabas pag ginog na. So dito, wala na bibiling miso. Kaya, asa tayo dito kay Mang Nor, hindi Mang Kanor. Miso mix na lang ating gamitin. Hindi ko siya nilahat, ano? Para tikman muna natin. So, nakikita ni Paul lalagay ng asin, di ba? Tikman muna natin. Yun, natabang. Wala pang asin. Didahan natin ng konti ng asin pa. Depende sa inyo, ha? Gusto nyo, sambu na to lagay nyo. Depende sa inyo kung gano'ng kaasim. Kasi, di ba, lagi nga sinasabi ko, iba-iba tayong diskarte sa pagluluto at panlasa. Yung iba gusto maasim na maasim. Ako, gusto ko yung katamtaman lang. Ayoko naman sobrang asim. O sinigang lateral maasim. Kahit sa paksiw, ayoko masyadong maasim. Kaya depende ng mga panlasa, di ba? So, yan, lalagyan na muna natin ng asin. Kasi wala tayo. Kasi matagal ko ng telerikura ng patis. So, ito na tayo. Asin na lang. Yan, depende na sa inyo kung gaano karami. Gaano kaalat. Muna, tikman ulit natin. Kung tama na yung alat, bago natin lagay na yung mga green leafy natin. Yup! Masim-masim na. Tigdagan ko lang ng konting tubig. Yung kinagugasan ng bigas. Yeah. So, pwede na natin lagay yung ating green leaf. Kasi sabi ko nga kanina, itong mga talong at okra, madaling lumambot yan kasi nga mga bata pa yan. Wait lang, gidrink ko lang to. So, ito yan. Siyempre, alam niyo na to. Kangkong at ito. Itong dapat hindi rin mawala pag sa miso ang lulutuin nyo. Ang mustasa. Ito, pinitas ko lang to sa aking tanim. Kasi ito talaga partner ng sinigaw sa miso, ah. Kita mustasas. Yeah, hinaluan ko na lang ng kangkong. Yan na importante talaga. Kasi hindi makukumpleto ang lasa ng sinigang sa miso pag hindi mustasa nilagay. So, kangkong usual na yan. Sa sinigang. Diyan natin konting kangkong lang naman. Ano ba naman yung konti ang ilalagay mo? Wala namang problema yan, roti, di ba? Di lang yan, pasko po. Wala yan. Hindi na tayo mahilig sa ampong, kaya kung ilam naman yun. Yeah. Pagka gano'n takpan nyo lang. Alam niyo naman ang kangkong pag nainitan yan eh. Ano pa yan? So yan, mamaya, pwede kayo magdagdag ng tubig, diba? Kung nakukulangan kayo, syempre, pag naglagay kayo ng tubig, nalagay din kayo na mga palasa. Tan muna natin, para umimpis yung kangkong. Then uli natin, yan! Yun, may naman na tricycle, yan, Kita nyo, umimpis na siya. Kaganyan, tanggalin nyo lang ang tawag dito. Tawag dito ni panlasang Pinoy ni Banjo Merano. Scams eh. Di ko lang alam yung tawag ng iba. Ang galing niya lang yan. Parang dumi-dumi rin yan ng konti. Yung mga namumung yan. Lalo na pag nagluluto kayo ng baboy. Maraming ganyan. Siyempre yung mga dugo-dugo yung natira eh. Kahit nahugas. May lalabas at may lalabas na ganito. Kahit kahit kambing, baka, manok. At naman kahit sa isda. Ang galing niya lang yan. O yan, kita nga.
umunti na yung kangkong. So, yung nakakapansin nga pala dyan, no? Ito lang kasi yung gusto ko ilagay na gulay. Pero, pwede kayo maglagay dyan ng sitaw, bataw, joke lang. Sitaw, pwede. At labanos. Sarap na, labanos eh. Kaya hindi kasi kumakain yung kasama ko ng labanos eh. Tsaka ng sitaw eh. Dapat lalagyan ko ito ng sitaw, labanos. Eto na lang yung, kita mo nga yung talong, isang piraso lang yun. Ito lang ang kinakain niyo, karupong, tsaka okra. So, ayan. Apan muna natin po. Yan. Manuli natin, ha. Shoutout nga pala sa mga tiga Quezon. Kahit wala nagpapa-shoutout, naisip ko lang, bakit? Gusto ko lang. Siyempre, mga babayan ko yun. Ako, dayo lang ako din sa Batangas. Manapin ko ano ang kulat. Bago natin lagay yung bangos. Asap na rolde. Pwedeng ilagay na natin yung bangos. Sa pagkagalagay natin yung bangos, ano na pa? To medium heat to. Low fire na lang siya. Yan. Ito yung ating hindi pa kanina. Yan na yung si babaw. Yan. Hindi na ako nagtabi nung Kapit na yan. Skupuro. Sarap kito. Magkaga na rin naman talaga. Sa iba gusto ng bangos eh. Kaya sadik sa inyo, mag-aral kayo magdibog. Iba kasi, kaya nga, mas maraming favorite ang bangos. Mababa daw kasi ito magbigay ng uric at matitiringga. Mababa ang uric acid na re. Ang bangos. Tsaka medyo mura-mura pa. Mga isda talaga lahat. Halos 200 plus na ang kilo. Ito at least. Ito, pag-isang kilo pero 150 lang. So, ilang guhit na sa isang kilo na. Kaya yan ang gusto rin nung iba. Bangos. Mababa daw sa uric re. So, ayan. Takpad na huli natin. Ilang minuto na siguro. 2 to 3 minutes. 2 minutes na lang. Tapos, balik na rin lang natin. Okay? Maya-maya. Yan, after ilang minuto ulit, ganyan talaga buhay. Magbubukas. Maghihintay. Magtsatsaga. Diba? Babaliktad. Wala, ganun talaga. Ganyan ang light. Pagkabukas, pagkahintay, pagbaliktad, pagsasara. Oh. So, yan na naman. Ito na ang huli. Pagbukas, hindi na tayo maghihintay at tapos na. Yun, oh. Tingnan naman, sarap niyan, Rode. Oh. Ito nga ang ating sinigang na bangos sa miso. Maraming salamat po sa panonood. And please like, share, and subscribe to my channel para updated kayo sa susunod na video na ating gagawin. Maraming salamat po. Happy eating. Bye-bye!